Manalangin po muna tayo. Ito, manalangin po tayo sa iyo, Panginoon, dakilang Ama. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, sa aming pong pag-aaral po ngayon. Gabayan mo po kami, Panginoon. Ituro mo sa amin ang mga katotohanan ito, Panginoon. At nawa, ang mga katotohanan ito, hindi lamang ito maging kalaman sa amin, Panginoon, kundi ikaw po ang magbago sa amin, Panginoon. At sa mga prinsipyo po namin, mga pananaw po, Panginoon, nawa ang iyong salita, Panginoon, ay yung mga gabay sa amin, palakas po sa amin, Panginoon, magtiwala po sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, maunawaan po namin ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesu Cristo. Amen. Sige po, gandang gabi po. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay doon po sa Mateo, Mateo 25, verse 1 hanggang 13. Pamilyar po tayo sa siguro sa talinghaga ito. Bali, bago po tayo mag-umpisa, share ko lang muna. Siguro para maunawaan natin mamaya yung tungkol dito, no? Nung last na nabasa ko ito, July 10, sa ating Bible reading, tapos nung tuloy-tuloy ako nagbasa, parang pabalik-balik pa rin siya sa isipan ko na sabi ko, hindi ko rin masyado maunawaan kung ano ba ito, kung para kanino ba ito sinasabi. Hanggang sabi ko, balikan ko nga tapos aralin. Tapos yung nagkaroon din na ng time no, na naka-schedule lang, sabi ko ito na lang ang isi-share ko po sa aking pang-preaching. Bago po natin aralin, yung tungkol po ito sa parang kasal po yun, no? Ngayon, kung nung nabasa ko ito, sabi ko parang hindi ko rin maunawaan kasi sa ngayon, sa panahon natin po ngayon, yung ang kasal, at sa kanila rin, modern na rin po ngayon, katulad sa atin, parang yung kasal, parang, ano ba, pag na-engage na yung mga mag-aasawa, tapos maganda na, sa dati, itong panahon ni Jesus Christ, nung sinilta niya ito, ang kasal daw po noon ay, halimbawa, pag nagkasundo na yung lalaki at babae na mag-asawa, ang tawag nila doon, sa atin ngayon, engagement halimbawa, sa kanila parang betrothal yata ang tawag noon. Tapos mag-sit na sila ng isang araw para yun na yun na doon ang kasal nila. Pagkatapos noon, ayon sa itong kwento na dito sa talinghaga ito, pinapalagay na yung lalaki ay malayo siyang lugar kaysa babae. Pag nakasit na yung araw ng kasal nila, yung lalaki ay uuwi na po siya sa bayan nila, maghanda na po siya doon ng bahay na matitirhan nila para sa araw na pagkatapos na magkasal, yung babae ay uuwi na po niya doon sa kanila. Pagkatapos noon, ang babae rin na maghanda rin siya ng sarili na para doon sa araw din ng kasal. Yung sa panahon na ito noon daw, ang sabi, yung kahit nasit na yung araw ng kasal nila, yung lalaki na ikakasal, hindi pa rin siya basta-basta daw makapunta doon sa babae para doon sa araw ng kasal. Ang magsasabi pa rin doon, yung father niya na sabi, o sige, pumunta ka na para doon sa kasal. Pagkatapos, pag doon sa araw ng kasal, magkaroon ng parang paghanda, mga kasayahan, tawag doon, tiging. Tapos pagkatapos doon, iuwi na yun yung babae doon sa lugar na hinahanda niya. Kaya yun po yung tradisyon ng kasal nung time na sinalita ito ni Jesus Christ ang talinghagang ito. Pero sa ngayon, iba na rin po, bihira na yata ang practice na ganito sa ngayon. Ngayon basahin natin tapos kunti paliwanag na lang po. Sa Mateo 25:1 basahin ko po Kung magkagayon ay magkatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintaang lalaki. Kita natin ang setting parang nasa langit. Sa langit merong kaharian. Andun po ito. Bali sa langit na ang setting po. Tapos sa verse 2 sabi, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matalino.
Tapos sa verse 3, banggit doon kung bakit masabi na sila ay mangmang. Yung mangmang sabi, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Alam naman nila na yung ilaw, kasi sa ngayon, yung time kasi noon, nung sinita ni Jesus Christ ang talinghagang ito, wala pa talaga ang electricity noon. Hindi katulad sa atin na hindi na natin problemahin yung ilaw kasi kahit saan tayo pupunta, maliwanag. Pero doon sa kanila, lalo na pag walang buwan, ibig sabihin na wala talaga. Ibig sabihin sobrang dilim nun, kaya kailangan talaga nila ng ilaw. Tapos uh, katulad sa amin dati sa probinsya, kasi nagkaroon lang ng ilaw sa amin mga 1993 lang yata eh. Tapos yun talaga yung tawag sa amin yung lampara na may kerosene, tapos mayroon siyang tawag nun na parang pabilo ng tawag nun na para tuloy-tuloy ang pangilaw. Ayon sa mga nabasa ko, yung ilaw nila ganun din, pero hindi kerosene yung parang langis nila, kundi marahil sabi doon yung sa niyog, yung langis ng niyog, tapos yun ang ginamit na para pang-tusbol sa ilaw para magliwanag siya. Sa 24 naman po, datapwat ang matalino, muli sa verse 3, yung mga mangmang, nagdala sila ng ilawan, pero hindi sila nagdala ng langis. Marahil, iniisip nila siguro na baka hindi naman sa gabi darating yung lalaki kakasal, baka sa araw naman yun, hindi natin kailangan siguro yung langis. O ang isa rin doon, marahil na alam nila, pero decision talaga sila na hindi, wag na magdala. Sa 25 naman po, sa verse 4, datapwat ang matalino ay nangadala ng langis sa kanilang sidlan na kasama ng kanilang mailaw. Mga marunong sila, di ba? Siguro, inisip nila, kung sa gabi dumating, at least marami tayong langis. So, kung sa araw naman, di, mas maganda pa rin, pero mas magandang mailaw. Sa verse 25 sabi, samantalang nagtatagal ang kasintang lalaki, ay nag-antok silang lahat at nakatulog. Dito makita natin na yung lalaki papunta sa kasal, pero hindi siya, ibig sabihin na marahil nasit na yung araw na dapat ganitong araw sila darating. Pero nung time na yun, kasi wala pa tayong kalendar, siguro baka sabi lang na, sa ganitong kwan, sa pagbilog ng buwan, pupunta ka, ito yung araw ng kasal natin. At saka wala rin communication noon, di ba? Ang paraan lang ng komunikasyon doon ay maglalakad ka, sasakay ka sa mga, halimbawa sa mga kabayo para ipaalam yung mensahe. Pero hindi katulad sa atin ngayon, madali na lang. Madali ako kasi na-traffic o nasiraan. Pero yun sa kanila, hindi nila magawa yun. Kaya ibig sabihin, na-delay yung pagdating ng lalaki. Sunod natin sa verse 6. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya nung gabi na habang nakatulog na yun sila, may nag-abiso na narito na yung lalaki. Kasintang lalaki, salubungin niyo siya kasi yun yung mga 10 dalaga yun o mga birhen, yun ang layunin nila para pagdating ng lalaki ay salubungin nila para lagyan ng ilaw, liwanag para mapunta po doon sa lugar ng babaeng nakasal. Nang magkayo nagsibang lahat ang mga dalaga ngayon at pinag-igi ang kanilang mga ilaw. Marahil nung nag-aantay sila, yung ilaw nila parang pinadim lang muna nila kasi wala pa naman silang maaring liliwanagan, ilawan. Kaya nung dumating na, pinalakas nila yung liwanag para mas lalong lumiwanag yung daanan na marahil na daanan po ng lalaking nakasal. Sa 28 po, sa verse 8, tuloy po tayo. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat namatay ang aming mga ilawan. Naalala nila na, kailangan natin ng langis pala, kaya walang dala, kaya naging sila dun sa kasama nilang 5. Sa verse 9, datapwat nagsisagot ang matatalino nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa iyo, magsiparon muna kayo sa nagbibili at magsibili kayo ng saganang inyo. Sabi naman parang kung sa atin ba, kung natin parang hindi ka naman, kung magkaibigan sila, parang hindi ka naman, parang hindi ka kaibigan. Sana hati-hati lang tayo para magkaroon din kami ng ilaw. Pero sabi, umalis kayo para bumili para sa inyo.
Maya malaman natin kung paano bakit gano'n ang ginawa nila. Tuloy po tayo sa verse 10. At samantalang sila ay nagsisiparon sa pagbili ay dumating ang sintang lalaki at ang mga naghanda at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa pigi ng kasalan at nilapat ang pintuan. Habang umalis yung lima, dumating yung lalaking nakasal, tapos pumasok sila, pagkatapos sinara yung pintuan. Maya makita natin kung mga aplikasyon, bakit sinasara ang pintuan. Sa 25 po, sa 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Tapos sa verse, sarado ng pintuan, siguro nakatok sila na papasukin. Sa verse 12 po, natapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Tapos sa verse 13, magkakuyat na kayo sapagkat hindi ninyo nalaman ang araw ni ang oras. Talinghagang ito ay nung nabasa, yun nga, nung binanggit ko na, nung nabasa ko ito, parang mahirap din mahirap sa unawain. Tapos kanino ba itong sinasabi? Sa lahat ba ng tao o sa mga mananampalataya? Kaya habang nagbabasa po ako, palagi naisip ko, sabi ko, balikan ko nga. Kaya yung talinghagang ito ay sinalita ito ng Panginoong Hesus, bali mga 2 araw bago po siya ipagkanuno ni Judas noon. No? Kung makikita natin yan sa Matthew 26 verse 1 hanggang sa verse 2, yung nagsabi, basahin ko na lang po, hindi po yata nakalagay dyan. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito. Bali, yung mga talinghaga po na sa 25, kasi marami pa mga kasunod po na mga talinghaga po yun sa 25. Meron pang mga talinghaga din sa mga talento, tapos yung sa egos. Pag natapos yan na salita, itong mga pangaral na ito, sabi niya, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko at ibigay ang anak ng tao upang ipako sa cross. Yung mga talinghaga na ito ay sinalita niya, yung 2 araw bago po siya ipapako sa cross. Ito ay sinalita niya sa kanyang mga alagad. Mga alagad lamang doon sa bundok ng Olibo, pagkatapos niya magturo sa templo. Kasi bago niya ito sinalita, nagturo muna siya sa templo. At doon sa templo, marami po siyang tinuro. Kung titingnan natin doon kung balikan po natin yung Mateo sa Matthew 21, chapter 21, verse 28 to 32, nagturo siya ng talinghaga tungkol doon sa 2 anak na sabi, yung panganay sabi niya pupunta doon sa tawag doon sa taniman, tapos tapos hindi naman pumunta, tapos yung bunso sabi na hindi pupunta pero pumunta, yun na tinuro niya, talinghaga po doon. Tapos nagturo din siya ng talinghaga doon sa ubasan na yung katiwala na pinatay yung di ba? Nung kukunin na niya yung ang kanyang kabahagi pero pinatay, napadala ng hanggang yung anak na mismo ang pinadala, tapos pinatay pa rin nila. Yung mga talinghaga, tapos naturo din siya tungkol sa kasalan na nung kakasal na nakahanda na lahat, tinawag yung mga tapos nagdadahilan na kasi may nabili ako na ganito, kailangan niya isubok, tapos bago pang asawa siya. Yun ang mga tinuro niya doon sa templo. Marami siya, tapos doon sa templo, marami rin nagtanong doon sa kay Jesus Christ kung nagtuturo siya doon sa templo. Tinanong din siya ng mga matatanda at saka mga pare doon. Sabi na kung kanino daw authority yung ginagawa niya, mga bagay na ito. Tapos nga, bumalik si Jesus Christ, sabi niya, sasagutin ko kayo, basta sabihin niyo sa akin kung yung tungkol sa bautismo daw ni Juan, kung saan ba daw nagaling, sa langit daw ba, sa lupa. Yun ang tinanong. Tapos tinanong din siya ng mga Herodiano doon kung nagbabayad din siya ng buwis. Tapos yung mga Saduceo, tinanong din siya doon tungkol doon sa kung sa muli pagkabuhay daw, kung sino yung maging asawa ng 7 lalaki. Doon sa templo niya tinuro. Tapos nagtanong din ng mga Pariseo doon tungkol sa dakilang utos. Tapos yung nagtanong din naman ang Panginoong Hesus doon sa Pariseo tungkol sa Kristo, kung kanino daw po siyang Kristo, kung sa palagay daw nila, kanino siya anak, kay David ba o yun ang tanong niya. Tapos marami pa sa tinuro doon, nagbabala doon sa mga eskriba, sa mga darating na paghukom.
Tapos nung pagtuturo niya sa templo, lumabas na siya sa templo. Marahil yung mga doon sa templo niya, nandun yung halos sa lahat ng uri ng tao, yung mga Saduceo, mga Pariseo, tapos yung mga eskriba, yung mga alagad niya, tapos yung mga ibang tao na marahil sumusunod lamang sa kanya, tapos naghanap ng mga dahilan para pagbintang sa kanya. Nung lumabas na siya sa templo, pumunta siya sa bundok ng Olibo. Doon siya sa bundok Olibo. Makita natin yan sa Mateo 24:3 na basahin ko sa inyo. Sabi, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga Olibo ay nagsilapit sa kanya ang nang bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda na iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Marahil narinig ng mga alagad niya doon na turo niya si Pablo kasi nagturo din siya ng tinuturo niya yung pagbabalik niya talaga. Tapos itong tungkol sa talinghagan ng mga birin ay para pagpatuloy yung pagtuturo niya. Ngayon, yung sinabi niya ito doon sa mga alagad lang niya kasi pumunta ng parang sarili lang. Siguro gusto lang malaman na kung kailan ang oras o kailan ang araw na muli siyang babalik. At doon sinalita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ang mga turo at mga talinghagang, marami talinghaga po doon na tinuro siya. At isa na po rito ang talinghaga ay yung tungkol sa ito nga 10 birin o 10 mga 10 dalaga. May mga tinuro po siya doon na talinghaga ng talento, tapos talinghaga doon sa egos. Ngayon, dito sa Matthew 5:1-13 ay makita natin na ang talinghagang ito ay tinuro niya sa kanyang mga alagad. Mga alagad lamang, walang ibang mga tao doon, kundi yung mga alagad niya na lumapit sa kanya ng sarilinan para gusto siyang tanungin kung kailan o anong oras ang muling pagbalik niya at sabi at katapusan ng sanlibutan. Makita natin sa verse 24. Kaya yung talinghaga ng itong 10 birin, ibig sabihin naka-focus po ito sa mga alagad niya. Kung sa atin ngayon, sa mga mananampalataya, ibig sabihin kasi ang mga talinghaga binibigkas ni Jesus Christ yun para magkaroon ng response yung mga tagapakinig. Ngayon, ang tagapakinig niya, yung mga alagad niya, kaya ito sinagta niya para sa mga alagad niya, para magkaroon po ng response o tugon yung mga alagad niya. At sa mga pagkataon ito, ang lahat ng mga nakinig ay mga alagad niya. Pero marahil, nais ng Panginoong Hesus na ipaunawa sa lahat na hindi tinatawag na hindi lahat na tinatawag ng kanyang mga alagad ay marahil tunay na mananampalataya o tunay na sumasampalataya sa kanya. Kasi yung mga alagad nun, kaya gusto ng Panginoong Hesus na ipaalam sa kanila na yung lahat na nandun sa kanila na sinasabi na alagad, alam ng Panginoon kung sino yung tunay at saka yung hindi tunay na mananampalataya. Kaya sinabi niya na yung marahil yung tungkol dito na yung sa mga alagad niya, mayroon doon na hindi tunay na mananampalataya at mayroon din tunay na mananampalataya. Ngayon na tingnan natin to yung sa 10 birin, yung sa kwento. Kasi sa talinghaga doon, ang mga karakter doon, yung 10 birin, tapos yung lalaki ikakasal, tapos yung ikakasal, tapos may mga gamit po doon, yung mga ilawan. Ang 10 ayon sa mga nag-aral daw po ng Biblia ay ang sabi nila kumakatawan daw po ito dahil sinalita ito ng Panginoon sa mga mananampalataya, kumakatawan daw po ito sa buong kabuuan ng mananampalataya, yung lahat na mananampalataya, yung 10. Tapos yung ang 5 nun, doon bali halos tingnan natin kalahati doon sa kabuuan ay yung mga mangmang, tapos yung 5 naman doon yung mga matatalino. Yung mga mangmang doon o mga sabi doon sa ibang salin ng hangal, hindi yung mga hindi nakapag-aral. Ibig sabihin nakapag-aral din sila, pero ibig sabihin nun, alam nila kung anong tama, ano ang dapat nila gagawin, pero hindi nila ginagawa. Kaya yun ang masabi natin na sila ay mangmang o hangal. Tapos yung mga matatalino naman, alam nila na dapat may alam ba, doon sa ilawan, dapat magdala tayo langis, kailangan magdala tayo. Kaya matalino sila, nagdala talaga sila kasi iniisip nila marahil na okay lang kung sa araw darating, okay lang kung wala tayong dala langis, pero paano pag gabi, wala tayong langis, wala tayong ilaw. Kaya yun yung ayon sa iba na kabuuan ng mananampalataya na ibig sabihin doon sa kabuuan daw ng mananampalataya, mayroong mga grupo doon na
kung titingnan natin talaga, mananampalataya daw sila. Pero kung darating ang oras talaga ng yung pagbalik ng Panginoong Hesus, doon na malalaman na hindi pala talaga sila mananampalataya. Kaya yun ang sabi ng iba na nag-aral po rito, na yung binasa ko rin. Tapos ayon sa iba rin na nag-aral dito ay yung 10 ay ibig sabihin yung 10 na yun, bahagi lang po siya ng kabuuan. Parang kumuha lang siya ng parang sample. Halimbawa, sample na doon sa palagay natin mga 1 million naman ng palataya, kumuha lang siya ng bali 10. Parang para sa tawag yung pag-aral. Tapos yung sa 10 na yun, 5 pala doon ay hindi rin tunay na mananampalataya. Tapos yung 10 naman na matalino, yun yung tunay na mananampalataya. Kaya yun ang sabi ng iba. Tapos yung iba naman, isa-isa naman na nabasa ko sabi, ayun naman sa iba, ang 10 nito ay kabubuan ng mananampalataya na ibig sabihin, mga tunay naman talaga sila na mananampalataya pero pagdating na doon sa langit, ibig sabihin nandun sa langit pero mayroong mayroong porsyon na mayroong kasiyahan doon na ito yung mga matatapat na mananampalataya, ibig sabihin ginagawa yung kalooban ng Panginoon dito sa lupa. Sila yung papasok doon sa kasiyahan. Tapos yung iba naman na parang kung sa pa yung dito sa lupa, parang pabanjing-banjing lang, walang parang okay lang na dumalo sa gawain, okay lang din. Total, sabi, isip, ligtas naman ako. Ay, ibig sabihin, pag daw doon sa pagdating doon sa langit, ibig sabihin, hiwalay sila. Parang kung naimbitahan ka ba sa isang okasyon, tapos yung mga imbitahan pumasok doon sa loob, tapos ikaw nasa labas ka lang, parang naitsapwira ka. Parang ganun ang sabi ng iba na nag-aral po dito. Tapos, yun ang tungkol din sa 10 berhen. Tapos yung lalaking ikasal naman ay yun ang sabi si Jesus Christ. Siya yung lalaking ikakasal. Tapos yung babae naman po, yung ikakasal naman ay yung mga mananampalataya, yung mga tunay na mananampalataya. Yung si Jesus Christ, makita po natin yan sa Revelation 19 verse 7 na kung basahin ko po sa inyo. Tayo nagagalak at tayo yung mga kasyang mainam at siya ating luwalhati sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda natin sa Revelation 27, yung kordero doon si Jesus Christ. Tapos yung mayroon tayong mga gamit doon, yung ilawan. Sabi naman ng mga iba nag-aral, ay sabi nila, yung ilawan marahil tumutukoy doon sa mga mananampalataya, yung mga mabuting gawa nila. Ibig sabihin, mananampalataya, gumawa ng ibig sabihin good works, hindi sila gumagawa ng mabuti para maligtas. Hindi ligtas din sila kaya gumagawa sila ng mabuti bilang yun ito yung bunga ng kanilang kaligtasan. Tapos yun yung ilawan at saka yung langis, yun ang ibig sabihin yung ipipresent ng mga mananampalataya doon na ito yung mga gawa ko habang inantay ko ang yung pagbalik. Inantay natin ang Panginoon sa kanyang muling pagbalik. Yung mga ginagawa natin kasi nalalaman na natin na pagdating po ng panahon, meron din po tayo mga parang awarding na po doon, meron tayong mga reward pagdating sa Panginoon. Ang iba naman, ang sabi nila ay yung mananampalataya, sabi nila yung ilawan ay yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi nila na yung 5 doon, parang mayroong pananampalataya, pero yung 5 pala doon, parehas na may dalang ilaw, di ba? Pananampalataya sa Panginoon Hesus. Tapos yung 5, hindi naman talaga mananampalataya. Yun ang sabi ng mga ibang nag-aaral sa itong talinghaga ito. Ngayon, nabanggit na po natin doon yung mga babaeng nakasal, yung mga ilawan. Tapos ngayon, pupunta po tayo doon sa tema ng ating pag-aaralan. Ang tema po natin ng pag-aaralan ay dahil ang Panginoong Hesus ay muling magbabalik. Ang talinghaga ito ay tinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na pinatuturo niya na muli siyang babalik siya. Ngayon, maging marunong habang naghintay dahil ang Panginoon, dahil ang mga oportunidad ay may mga hangganan. Magbabalik ang Panginoong Hesus, kaya
ang tinuro niya dapat maging marunong ang mga mananampalataya kasi lahat na mga oportunidad o mga pagkakataon na maglingkod ay may mga hangganan. Ang una pong puntos na po natin diyan ay ang Panginoong Hesus ay muling magbabalik. Magbabalik na siya. Marami pong sa una po doon na mga sa chapter 24 ay marami siyang tinuro doon na siya magbabalik. Sa subpoint A natin sabi, wala nakakaalam sa eksaktong oras ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya tinuro na yun doon sa talinghaga na ito na walang na alam kung makita natin doon sa Mateo ano, doon sa mga verse natin. Mateo 24:36 sabi niya, ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung muling pagbalik niya sa lupa ay ang Diyos Ama lamang ang nakakalam, kahit ba yung mga anghel, kahit siya hindi niya alam kung kailan. Makita din natin yan sa 1 Thessalonians chapter 2, chapter 5 verse 2 sabi niya, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon, yung karawan nun, yung muli pagbabalik niya ay gaya ng magnanakaw sa gabi na ibig sabihin, darating siya yung parang hindi natin namalayan. Hindi natin alam na darating siya kasi sabi na doon, kung ang magnanakaw ay darating, maghahanda tayo para hindi po tayo manakawan. Kung mayroong magsasabi, kung sa atin, di ba, dati may narinig tayo na may nagsabi na ganitong araw darating ang Panginoong Diyos. Kung mayroong man nagsasabi ng eksaktong oras, eksaktong araw o pitsa na muling pagbalik ng Panginoong Diyos ay hindi po yun ayon sa katuruan ng Biblia, di ba? Marahil nagtuturo na yun ay bula ang tagapagturo kasi kung basihan po natin sa Bible, walang nakakalam ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. At ngayon dahil wala sa hindi natin alam kung kailan nang babalik po ang Panginoong Hesus, sa subpoint B natin ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay mas malapit na kaysa nung sinita niya ang talinghaga dito nung binigkas ng Panginoong Hesus ang talinghaga ito yung 10 benin, mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas po, di ba? Ngayon, kung titingnan natin, ngayon 2020 na po tayo, ibig sabihin, halimbawa lang ito, isang palagay natin na sa 3,000, halimbawa, lang naman to, example lang naman, pero hindi naman natin alam, maring mamayang gabi, bukas, o sunod araw, pero maaari ring magtatagal pa kasi ang makita natin matagal pa ang pinahayag ng Panginoon, matagal yung pagbalik niya. Ibig sabihin, nung sinilita ang Panginoong Hesus ang talinghagang ito, mga 2,000 taon na nakaraan, mas malapit na siya kaysa ngayon. Ibig sabihin, kung sa palagay natin sa 3,000 taon, ibig sabihin, mga ilang taon na lang babalik na po siya. Kaya yung muling pagbalik ng Panginoong Hesus ay mas malapit na kaysa nung sinalta niya ang talinghagang ito. Nung makita natin din sa di ba? Kung sabi niya din sa talinghaga na maging talinghaga tungkol sa igos, di ba? Sabi na pag yung sumisibol na yung tawag doon sa igos, yung mga parang dahon, ibig sabihin malapit na daw ang tagsibol. Kaya kung makita natin sa dito sa Lucas, ano, sa Lucas 21 chapter 10 hanggang 11, basahin ko sa inyo. Nang magkagay, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian, sa verse 11, at magkaroon ng malalakas na lindol at sa ba't ibang dako ay magkaroon ng mga pagkakasalot at magkaroon ng mga bagay na hilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Hindi man natin sinabi na ang mga nangyari sa atin ngayon, di ba, halos ang lindol, katatapos lang mayroon na naman, di ba, nung nakarang araw dito sa atin mismo, halos sunod-sunod din yung mga malalakas sa ibang bansa, ganun din. Tapos may tulad ngayon may mga gira. Ibig sabihin na dati naman ganun na mayroon na rin. Pero dahil matagal na rin po yung sinabi ng Panginoong Hesus, marahil sabi niya, maging observant tayo na sa mga ganito, baka ito na nga ang tanda na malapit na talaga siyang magbabalik. Kung malapit na muli pagbabalik ng Panginoon, ano ang ating ang tugon natin? Kasi marahil nung sinalita niya yun, matagal na yun, pero sabi, matagal pa naman ang Panginoon. Pero ngayon, kung tingnan natin na mas malapit na ang pagbalik niya kaysa nung sinalita nito, anong maging tugon natin bilang mananampalataya? Ito na po yung pangalawang puntos natin, sabi,
maging marunong sa pag-antay ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, maging marunong katulad dun sa sinabi niya, doon sa 5, ang mga dalaga ay marunong, tapos yung 5 naman ay mga mangmang. Oh, ang pagiging marunong hindi nahulugan na dapat marami kang alam, di ba? Ibig sabihin na kung alam mo ang lahat, na marunong ka na. Ang marunong sa ating pagkakalam ay yung kahit hindi naman gaano karaming alam mo, pero yung alam mo na tama, ginagawa mo, ibig sabihin, yun ang tunay na marunong. Dahil kahit na marami kang alam mo lahat, tapos nasa isip mo lang naman, hindi mo naman pinapractice, hindi mo ginagawa. Hindi po yun tunay na marunong. Bilang isang marunong na mananampalataya, nag-aantay po sa Panginoong Hesus, sa point A natin, ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin yung habang inaantay natin ang Panginoong Hesus, kung marunong tayo, kung anong kalooban ng Panginoong Hesus sa ating buhay, dapat ginagawa natin. Marami nagsasabi kasi hindi ko alam yung may mga sitwasyon kasi na mahirap natin alamin kung ang kalooban ng anong kalooban ng Panginoon sa mga desisyon na gagawin natin. Halimbawa lang, pag nag-apply tayo ng trabaho, parang hirap minsan na kalooban ka ng Panginoon ito na itong trabaho na ito, di ba? Pero ang sabi ng mga nangangaral, nasabi, may mga sitwasyon na sa ating buhay na mahirap talaga malaman ang kalooban ng Panginoon. Pero mayroon namang mga kalooban na ibig sabihin, hayag na sa atin yung kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi ng mga nangangaral, mga pastor na nagturo sa atin, sabi, para malaman natin yung mga kalooban ng Panginoon na hindi hatiyag, parang nahirapan tayo, gawin natin yung kalooban ng Panginoon na yung hayag. Halimbawa, mga hayag na kalooban ng Panginoon ay magsamba tayo pag linggo. Di ba? Dumalo ng prayer meeting. Ay ibig sabihin, malinaw yan na kalooban ng Panginoon na sumamba sa umaga, sumamba sa hapon, dumalo ng prayer meeting, kung may mga fellowship tayo, dumalo tayo. Yun yung malinaw na kalooban ng Panginoon. Ngayon, para malaman din natin yung kalooban na mahirap natin unawain, gagawin muna natin yung mga malinaw na kalooban. Kasi pag ginagawa natin yung mga malinaw na kalooban ng Panginoon, yung mahirap, makita natin na yun pala kalooban ng Panginoon. Kasi halimbawa, nagpe-pray tayo ng trabaho, hindi naman tayo dumadalo sa, di ba? Hindi nga tayo halos nagpe-pray, hindi naman tayo dumalo sa gawain, tapos naghanap tayo ng trabaho, natanggap tayo sa trabaho, marahil yung trabaho niya, hindi talaga kalooban din ng Panginoon. Kaya habang nag-antay po tayo sa muli pagbalik ng Panginoon, bilang isang manampalataya na marunong, gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Halimbawa, di ba, yung pagdalo sa mga pananambahan natin. Sa ngayon po, mahirap, di ba? Mahirap yung dumalo. Pinagbawalan tayo sa mga pisikal na panambahan. Pero mayroon pa rin paraan na binigay ang Panginoon sa atin na pwede naman po tayong dumalo sa, di ba, dito sa online. Yun nga, dati, siguro yung mga naranasan natin tungkol sa mga mahinang koneksyon, dati talaga naranasan din namin yan. Kaya marami po akong mga pagre-research na ginawa para sabi ko, ano kaya gagawin ko para maging maayos yung pagdalo sa panambahan. Hanggang nabasa ko doon na kailangan minsan mag-off ka ng camera o ganito. Huwag mong gandahan yung picture mo doon sa phone kasi pag maganda daw yung mo doon sa camera, mas laking kumakain siya ng data kaya madali maubos yung data mo. Kaya yun kung mayroon po tayong ibig sabihin yung nasain na dumalo, mayroon din tayong parang gagawing paraan para makadalo. Kaya habang inantay po natin ng pagbalik ng Panginoon, bilang aplikasyon po sa atin na maging tapat po tayo o maging marunong tayo sa buhay, di ba, na kahit panambahan po natin, dumalo po tayo. Sa ngayon po, sabi nga natin mga nabasa ko na hindi talaga ito ang normal na panambahan po natin, pero parang parang gusto na natin na ganito na lang gagawin para parang komportable tayo kasi di ba pag-agising upo na lang tayo, pero hindi po yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon na magtipon po tayo. Kaya para paghahanda po sa muling pagbabalik ng Panginoon ay gawin po natin ang kalooban po niya. At pangalawa po ay
marami po tayong mga katotohanan po dito, no, na makukuha sa talinghaga po ito. Pero siguro mga ilan lang po ito, para kasi sa limitado rin po nating oras. Pangalawa po, nasa point po natin ay ginagamit ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon para sa kanyang kaluguran, di ba? Habang inaantay natin ang muling pagbalik ng Panginoon, kung ano yung mga bagay, di ba, na pinagkaloob niya sa atin, di ba, merong kayamanan o di sabihin na pinagkaloob sa atin, bahagi rin natin sa Panginoon para sa kanya. May mga talent tayo, 'di ba, na kung ano yung doon na sa Mateo, 'di ba, yung tungkol doon sa talinghaga ng mga talento, 'di ba? Mayroong mga talinghagang na mga talento doon. Pagdating ng panahon, magbigay sulit yung pinakaluban ng mga talento. Ngayon, kung hindi mo ginamit, merong ibig sabihin may tawag doon, may paghuhukom o may mapagsusulit dun sa darating. Kaya bilang pag-aantay po ng muling pagbabalik ng Panginoon ay atin pong matapat na gamitin kung ano po yung kaloob na talento po sa atin ng Panginoon. Ang dati rin po ang naging kaisipan ko noon na sabi ko wala naman talaga akong talent kasi kung kakanta po ako ay sintonado naman po at saka wala. Pero ang sabi nga ng mga aral sa atin, kahit po yung pagdalo natin sa sambahan, pananambahan ay isa na rin po yung di ba? Kung talent na natin yun na dumalo tayo ng maaga talaga o tayo lumiliban. Kaya malaking yun, ibig sabihin malaking encouragement po sa mga iba ring mananampalataya na ibig sabihin yun ang talent natin dumalo sa sa gumawa, tumulong sa mga mayroong ibang talent na 'di ba makita ka lang ng tao masaya na ibig sabihin kaya talent talaga yun. Merong mga tao na kunti lang salita para nakaka-encourage na siya. Ibig sabihin talent pa rin yun. Hindi naman ibig sabihin lahat ng talent marahil preacher, lahat ng talent ay umawit. Marami pong talent, meron pong talent na magaling talaga mag-share ng gospel, di ba? Talent din yun. Pero yun, kung ano yung talent natin, habang natin yung Panginoon, matapat po natin gamitin po ito kasi pagdating ng panahon, magbibigay din po tayo ng sulit. Bilang marunong na mga mananampalataya, nantay po natin ang muli pagbalik ng Panginoon, ay muli po natin gamitin ang ati pong matapat na gamitin yung mga talento na pinagalo po na sa atin. Ngayon po, darating po tayo sa tatlo, no? Pangatlong puntos po natin. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, magsasara ang lahat ng mga oportunidad. Di ba? Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, makita natin doon sa binasa natin na sasarahan yung pinto, tapos nandun sa loob na sila. Makita natin doon na sa muli pong pagbabalik ng Panginoong Hesus ay magsasara po yung lahat ng oportunidad. Isang halimbawa, kung mayroon man pong mga hindi mananampalataya po na marahil na nakadalo po kayo ngayon o naibitahan po kayo ng mga kaibigan niyo, kamag-anak, ibig sabihin ang oportunidad po na para sa maligtas, para sa biyaya, sa muling pagbabalik po ng Panginoong Hesus ay magsasara na po yun. Maaari pa po kayo ano ba, kung balik na Panginoong Hesus, maaari pa pong maligtas pero napakahirap na po kung basahin po natin sa Bible. Dadaan po na po tayo dun sa sa tribulation. Pag makalampas po tayo, siguro saka pa tayo maligtas. Pero yung kaligtasan po ng isang tao sa ngayon, pag muling pagbabalik ng Panginoon ay magsasara na po yun dahil ibig sabihin doon magtatapos. Kaya kung ngayon, kung nakikinig po kayo na hindi pa po kayo nakapag-desisyon sa iyong sarili na manampalataya sa Panginoong Hesus ay dapat wag nating ipabukas pa o pagpaliban kasi hindi natin alam kung kailan po darating ang Panginoong Hesus. Marahil ngayong gabi, sunod na araw, pagka dumating na siya, wala na pong wala na po tayong pag-asa pa na para manampalataya pa sa Panginoong Hesus. Kasi tapos na po yung panahon po ng biyaya doon. Kung makalampas pa tayo sa sabi sa tribulation, maaaring maligtas po tayo. Kaya habang ngayon, medyo ngayon madali, di ba? Napakadali lang naman, di ba? Magdesisyon ka, magsisi sa kasalanan, tanggapin sa ang Panginoon sa pagkapaligtas. Wag mo na ipagpaliban, gagawin mo na ngayon kasi hindi natin alam kung kailan po muling magbabalik ang Panginoon Hesus. Sa mga mananampalataya din naman po na
magsasara ang mga oportunidad na makapaglingkod sa Panginoon pag muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Pagbalik niya, ibig sabihin, wala na. Kung nais pa natin magsimba, wala na po, hindi na tayo makapagsimba. Kung gusto pa natin na dumalo sa mga fellowship, wala na po yun. Kaya sa ngayon pa lang, habang mayroon pang pagkakataon po tayo na maglingkod sa Panginoon, gagawin na po natin kasi darating isang araw na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay wala na po yung paglilingkod po natin. At saka, ganun din, dahil babalik ang Panginoon Hesus, hindi natin alam, ibig sabihin, samantalahin natin yung panahon para magbahagi rin po ng gospel kasi pagbalik ng Panginoong Hesus, yung mga kaibigan natin, mga kakilala po natin, wala na po magbabahagi sa kanila ng gospel po doon at saka wala na po silang pag-asa na maligtas pa po sa biyaya sa muling babalik po ng Panginoong Hesus. Kaya yun, yung sa talinghagang ito, kung doon sa kaharian, kung titingnan po natin doon, no, bilang parang aplikasyon din natin, na marahil doon sa yung lahat na mananampalataya, hindi natin alam kung paano po ito, pero depende po ito sa nakikinig kung ano po ang maging response po niya rito. Ganito, kung ikaw ay hindi mananampalataya, nakakinig ka, iba rin po ang response mo kaysa doon sa mga mananampalataya. Ngayon, kung ikaw naman po ay mananampalataya, ang response naman po natin dito ay dapat, halimbawa, kung ayon sa mga ibang nag-aaral na baka yung 10 na yun doon, 5 doon na parang mananampalataya, pero 5 pala doon, hindi mananampalataya. Kung tayo po ay siyasatin natin po ang ating sarili siguro, na kung sa tingin natin na parang alanganin tayo, di ba? Alam po natin, tayo lang naman po nakakalam kasi tulad sa atin, yung marahil, kahit sa misis ko, sa mga kaibigan ko, hindi natin alam kung sumampalataya talaga sila sa Panginoong Hesus. Sila lang namang nakakaalam nun at saka yung sa Panginoong Hesus. Kaya nating sarili, siyasatin natin sarili kasi baka huli na po ang lahat na pa natin na, hindi pala tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya yun, kung tunay nga po ang 10 dalagang ito ay mga grupo ng mananampalataya, pero yung iba pala doon hindi pa naman mananampalataya, kaya siyasatin po natin ang sarili. Tapos kung ayon naman sa ibang nag-aral na sabi, yung 10 na yun ay mga tunay na mananampalataya. Tapos yung 5 naman doon, yung hindi ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Tapos yung 5 naman doon, yung mga marunong, yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Pagdating doon sa langit, ibig sabihin, maging malungkot po ang ibig sabihin, hindi nga tayo nakarating, hindi tayo naparusahan sa impyerno, napunta tayo sa langit. Pero pagdating natin doon sa langit, malungkot din kasi doon po ang mga grupo na mga, ibig sabihin, yung mga matatapat o marunong naman na prater, nagkaroon sila ng kasiyahan o kagalakan. Samantalang tayo naman na, ibig sabihin, nagpabaya tayo dito sa lupa. Doon tayo sa kabilang panig na parang malungkot. Ano kaya nangyayari doon sa loob? Masaya ka sila. Tayo tapos kabila malungkot. Kung alin man po doon ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, pero kailangan natin sisatin natin sarili na sa ngayon pa lang, habang mayroon pa tayong pagkakataon, hindi pa bumabalik ng Panginoong Hesus, bali, i-correct na po natin ang ating mga pananaw, di ba, mga prinsipyo. Kasi karaniwan sa atin, gano'n din minsan. Matagal pa naman siguro, di ba, yung parang gumagawa tayo ng assignment, na tayo nag-aaral, di ba? May deadline na susunod buwan, matagal pa naman, pwede pa ako gumawa ng ibang bagay. Tapos saka na sa deadline, saka ka na ngayon, magkakraming para magawa. Pero okay lang po yun sa assignment kasi kahit na late na, tatanggapin ka pa doon. Kaya lang, mababa yung grado mo kasi late. Pero sa pagbalik ng Panginoong Hesus, wala na pong doon. Pag late na talaga. Tapos kung hindi na natin nagawa, yung habang may pagkataon pa, pagdating ng Panginoong Hesus ay sayang yung pagkakataon. Masabi na lang dito natin siguro, sayang sana ginawa ko ito ng time na okay pa sana. Ngayon, ang ating po mga application po, patapos na po tayo, ang ating pong application sa ating pag-aralan ay manalangin tayo na matagpuan nawa tayong tapat hanggang sa muli pagbalik ng Panginoong Hesus. Mahirap po sa atin sitwasyon ngayon. Alam natin,
kung ano yung nararamdaman ko, marahil yun din ang nararamdaman ng karamihan. Parang na-divert yung pag-iisip natin yung sa paglingkod sa Panginoon. Dahil po sa mga balita-balita, di ba, sa mga, lalo na sa mga pandemya, sa mga kaguluhan, parang yung focus natin, doon tayo para naka-focus tayo doon sa mga bagay na yun. Pero nakalimutan natin na sa muling magbabalik yung Panginoong Hesus at sa pagbabalik niya, lahat ng mga kahirapan matatapos po yan. Kaya manalangin po tayo na sana yung pag-iisip natin, huwag pong ma-divert doon sa mga bagay na ngayon gumugulo sa atin, nagbigay sa atin ng kabalisan. Mag-focus din po tayo doon sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yan din tinuro sa akin ng inaral ko ito. Sabi ko, sa ngayon, sitwasyon, di ba, parang nakaka-discourage na. Di natin alam kung kailan matatapos ito o baka lalo pang lalala. Sa akin lang, sa akin lang to, opinion ko lang, sa analysis ko lang, marahil sa sunod na mga taon pa, mas lalo pang hirap kasi sa ngayon pa lang maraming walang trabaho, maraming kampanya na nagsasara. Tapos yung mga maraming mga namamatay na mga magagaling na mga tao, pag susunod na taon siguro, ano kaya mangyari sa buhay natin? Maaaring gutom yung maraming laganap na gutom sa sunod na mga taon. Sa tingin ko lang, pero yun ang iniisip natin, pero wag natin, sa akin, tinuro sa akin na wag na lang mag-isip tungkol doon kasi sabi ng Panginoon na sapat na ang ngayon para sa atin. Yung bukas, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Manalangin tayo na nawa matagpuan po tayong tapat sa hanggang pagbalik ng Panginoon. Pangalawa po sa ating application ay manalangin na huwag na mabaling ng sobra ang ating atensyon sa mga problemang ating kinaharap sa ngayon, di ba? At kasi yun nga na-divert na tayo. Minsan sa akin din naranasan ko rin na siya, di ba? Yung panambahan sa physical. Minsan andun yung takot sa baka mahawa tayo ganito, pero yun naman ang kung ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, di kalooban ng Panginoon na magsamba po tayo sa physical, di ingatan naman po siguro tayo ng Panginoon at saka ang kalooban niya na maawa tayo. Uh, uh, Masaya tayong tanggapin kasi kalooban pa rin ng Panginoon. Kaya kung tayo pong di ba, ma-divert doon sa kasi natakot tayo kaya hindi na tayo gagawa ng kalooban ng Panginoon. Pero yung tinuro sa akin na sa ganitong sitwasyon, magpatuloy pa rin tayo na gagawin yung kalooban ng Panginoon. Panghuli po sa ating application ay manalangin na mas lalo pa nating sipagan, di ba? Sipagan yung pagdalo sa mga gawain, pakibahagi doon sa mga gawain at saka kung may mga pagkakataon po tayo na magbahagi po ng Ebanghelyo, magandang balita, gagawin po natin, panalangin po natin kasi hindi natin alam na ngayon nag-aagawan po tayo ng di ba? Ng pagbalik ng Panginoon o di kaya ay baka magkasakit na yung kaibigan natin, mamatay siya o tayo rin, di ba? Hindi natin alam kung kailan. Kaya habang may pagkataon po tayo, yung tinuro sa akin na sipagan po natin yung gawin yung kalooban ng Panginoon. Manalangin po tayo, napakahirap po ng sitwasyon, pero sabi nga, hindi naman po tayo papabayaan ng Panginoon. Nangako ang Panginoon na samahan niya tayo, di ba, hanggang sa hangganan. Kaya yun at tinuro sa akin na sa habang nag-aaral tungkol po dito, naging papala dito sa akin, tinuro sa akin na habang sa ganitong sitwasyon, magtiwala tayo sa Panginoon at patuloy po tayong maging marunong, di ba? Kung alam natin na ito yung dapat ginagawa natin, habang inantay natin ng Panginoon, gagawin na po natin. Katulad ng halimbawa doon sa Talinghaga, yung mga mga dalaga, marahil alam naman nila na kailangan talaga magdala ng langis, yung ilawan nila, pero siguro dahil sila, pa naman sa sunod na lang, baka araw naman dumating. Pero wag nating baka sakali, di ba? Kasi sayang yung pagkakataon. Kaya yun po ang ating pag-aaral po ngayon na nawa maging tapat po tayo hanggang po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Manalangin po tayo. Sa iyo, Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa oportunidad po, Panginoon, na may bahagi po ang yung salita, Panginoon. Hindi man po lahat ng mga katotohanan po na ibagayin. Nawa ang mga katotohanan ito na aming
nakita, napakinggan, Panginoon, ay manatili dito sa aming buhay, Panginoon, at magkaroon dito ng bunga, aplikasyon po, Panginoon, sa amin na magpatuloy na magtapat po, Panginoon, habang nag-antay po kami sa iyong muling pagbabalik po, Panginoon. Lahat ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito po, magandang gabi po. Maraming salamat po sa mensahe. Bago po sa sa awit po tayo ng isa po. Turn your eyes